Nagiinit na usapan, umatikabong mga yan. Diskusyon na may resolusyon sa kauna-unahang talakserye sa telebisyon. Face to face now with Miss Ami Perez. Hi! Sa lahat ng ating mga sausawero at sausawera, handa na po ba tayo sa talakan? Saan po ba kayo? Sa puti o sa pula? Sa Okurayan, ready na rin ba? Kamusta ka naman, ha? Ay, naku, Chang! Masaya dahil ready na rin dito! Sausawa na! Saan tayo? Face to face na! Ating pag-usapan, aminan, awayan at mag-ukrayan. Gusto mo bang makisaw-saw tara ng kaibigan? Baka yan ay solusyonan. Face to face, Sinong sisimangot? face to face, Sinong ngingiti? face to face, Ang mga problema, face to face. pag may talikuran, harapin mo, face to face. Hello mga kapatid! Nako, talagang ramdam at langhap na natin ang lamig ng simoy ng hangin kahit saan. Talagang malapit na nga ang Pasko at naku, natatakam na tuloy ako sa bibingka at puto bumbong. Parang gusto ko yata. Alam ko mga kapatid na takam na rin po kayo sa ating issue na tatalakayin ngayong araw na ito. Pero bago yan, hello muna po sa lahat ng mga suki nating sumusubaybay, hindi lamang sa kanilang mga telebisyon, kundi pati na rin po sa internet, sa ating fanpage sa Facebook. O eto po ang isang komento galing kay Kids Ponce. Hello po, we're from Doha, Qatar. And while having our holiday today, we enjoy watching your show. Ang galing! Kasi, kaya keep up the good work, guys. And more power. Maraming salamat! Eto naman po, galing kay Prince Rex Angara. Hi, Ma'am Ami. Lagi po kaming nakatutok sa palabas ninyo. Pati na rin po yung Untold Stories. Ay, salamat naman. Pakibati po kami dito sa Baler, Aurora. Hello sa mga kababayan natin dyan. Sa Aurora, lagi po na kaabang sa inyo. Wish you all the best para po sa programa ninyo. Love you, Ate Ami. I love you too. Maraming salamat. Sa mga hindi pa po nakakaalam, meron po kaming fan page sa Facebook. Hanapin nyo lamang po Face to Face on TV5. Sa Twitter naman po, ang aking account ay _Ami Perez. At sa Facebook, Ami Perez din po. At ako pa rin po ang inyong nag-iisang Chang Ami na laging nagpapaalala, kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin. At eto na, kapag may sausawero at sausawera, syempre, nandyan ang kanilang ninang. Walang iba kundi si Boto Hans. Salamat, Chang! Natawa naman ako dun sa kapag may sawsawera, akala ko ang isusunod mo, may bakla. Buti na lang hindi. Nako, alam nyo, kung minsan parang nakakaabala na nga ako sa ating show kasi kung ano-ano naiisip kong patawa at chika. Pero ang importante po, yung mga medyo seryoso na, ay dapat talagang ninanamnam natin at ating isinasaisip at isinasa puso. Siyempre, alam nyo naman na kung kanino galing yung mga aral na yon, hindi ba? Siyempre, wala pong iba kundi sa ating Trio Tagapayo! Etong tatlong to, makikita natin minsan nangingiti. Pero kadalasan nakataas ang kilay at kadalasan medyo parang kitang-kita nating nalulungkot sila para sa ating mga bisita. Patunay lamang po na talagang sila ay iniintindi ang sitwasyon ng mga napupunta dito sa ating programa. Unahin na natin po ang expert sa aspetong legal. Ang wala pong iba kundi ang Chief Public Attorney ng Public Attorney's Office of the Philippines. Wala pong iba kundi si Chief Public Attorney Persina Rueda Acosta. Ang ikalawa nating tagapayo, naku, kung titingnan po ninyo, parang napakatahimik. Pero kung minsan, abay parang nagagalit din sa mga nakikita niya, hindi ba? Kasi nga naman, siya po ay nagsisilbing parang ama ng ating programa. Siyempre, ang ama, medyo stricto talaga. Wala pong iba kundi ang ating spiritual advisor, Father Sunny Merida. Ang ikatlo nating tagapayo, eto lagi kong kinakakitaan ng matinding concern. Lalo na nga't ang usapan po ay tungkol sa bata.
dahil eksperto siya sa tamang paraan ng pagpapalaki sa mga ito. Abay, naging guidance counselor kaya yan. Wala pong iba kundi si Dr. Camille Garcia. Kumpleto na ang mga tagapayo ng bayan. Siyang ang inaantay na lang natin ay yung problemang susubukan nating lutasin. Ano ba yun? Isang dilag po ang nagrereklamo dahil ipinagpalit siya ng kanyang dating ka-live-in na tomboy sa isang dilag din. Bakit kaya? Yan po ang ating face-to-face issue of the day. Isang dating kasintahan. Abay, handang magiganti, maibalik lang ang dating iniibig. Tagal ng relasyon namin, binaliwala niya lang yun. Dahil lang dun yun sa isang babae. Sabi ko naman sa kanila, ayos lang naman kung aaminin niya eh. Kaso hindi. Sinungaling kasi siya. Kaya hindi totoo yung sinasabi niyang nag-boyfriend ako. Kaya niya ako pinagpalit. Nauna siya. Ewan ko po sa kanya kung bakit niya po dinidinay. Pero huling-huli naman po siya sakto. Kumbaga, pinapakasamahan niya lang ako kasi yung buong sahod ko, yung binibigay ko sa kanya, tapos pinagpapangkit na naman pala niya. Hindi na rin biro sa akin yung 6 na buwan na nagsama kami. Hindi ganun kadaling bitawan yun. Ganun niya lang ako bibitawan dahil lang doon. Hindi ako papayag ng ganun. Totoo pong pinagpalit ko siya sa naman po yung may kasalanan. Di ko siya, maalagain. Pabaya po siya. Para sa akin po, wala na po akong kay Angel. Nararamdaman. Ginagawa mo kasi akong kaya sige, hanggat kaya ko, magtiisan tayong dalawa. Hindi kita ganun kadaling bibitawan. Sa paghaharap ni Angel at Luis, muli kayang manumbalik ang dating pagmamahalan nila? Alamin po natin yan dito sa Face to Face. Mga ka-face-to-face, inirereklamo po niya ang kanyang dating live-in partner dahil siya raw po ay iniwan at pinagpalit sa ibang babae. Narito po, pag-usapan natin yan. Angel de Guzman, pasok! Face to face! Face to face! Face to face! Angel, sa iyong palagay, bakit ka ipinagpalit ng iyong ka-live-in sa ibang babae? Hindi ko po alam yung dahilan talaga. Wala kang alam na naging pagkukulang mo o pagkakamali mo sa relasyon ninyo? Wala naman po. Sino ba itong ka-live-in partner mo? Si Luis po. Luis. Yung pangalan. Saan kayo nagkakilala ni Luis? Sa dati ko pong trabaho. Okay. Tapos, lagi pong, yung pinagtatrabahan ko po kasi, yung katabing bar na pinagtatrabahuan niya rin. Doon, ngayon po, pagka day off namin, doon po kami pumupunta sa kanila. Gimmick, parang ganun nga. Tapos hanggang sa dumating sa punto na nagkakakilala na kami, nahatid niya ako, nagsasabay kami umuwi. So, unang naging magkaibigan muna kayo. Opo. Okay. So, gaano kayo katagal parang nagligawan? Siguro po may 2 months. Ito ba ang unang pagkakataon na nakipagrelasyon ka sa isang tomboy? Opo. Ilang buwan kayong nagsama, Angel? 6. 6 na buwan. Kailan nagsimula na medyo nagkaroon na ng problema sa relasyon ninyo? Ito lang pong mag-iisang buwan na. Anong nakita mo na naging problema? Yun po yung inano ko, yun po yung naisip ko na nanlamig na siya sa akin. Third party po kagad yung inisip ko. Kasi po, So parang kinutubang ka, gano'n, na may Apo. ibang babae. At saka po kasama na po yung sinabi ng mga dati kong katrabaho na nakikita nga daw nila si Luis na may... Kasamang iba? Oo. Dun sa So pinagtatrabaho. napatunayan mo talaga na may iba? Tinatanong ko siya kung totoo. Hindi siya umamin. Kasi napag-alaman namin sa research na kaya daw pala parang nanlamig si Luis sa'yo kasi meron daw lalaking nanliligaw sa'yo. Gaano ka totoo? Ano na po yon, naging kami nung lalaki, nung nalalaman ko na po na may third party na siya. Kumbaga po, ang nangyari lang po sa amin, hindi niya inaamin sa akin, nagalit ako. Iyon, inano ko po. Gumanti ako sa kanya. Ayun po yung totoo. Hindi kaya marahil, Angel, ay hindi ka handa sa ganong klaseng relasyon at talagang para ka sa isang lalaki, hindi kaya? Hindi rin po kasi si Luis po yung kumbaga si Luis po yung naging panibagong buhay ko eh. Dahil po meron akong anak, 5 taon na po siya. Pagkatapos nung relasyon ko sa lalaki,
Kaya ka ba nandito dahil gusto mo makipagbalikan sa kanya? Nandun na po yun. Opo. Diretsa tanong, Angel, mahal mo pa ba si Luis? Opo. Ha? Opo. Mahal mo talaga siya. Kaya naman mga kasausawan, para malaman natin ang panig niya, narito po, tawagin natin ang dating karelasyon at ka-live-in po ni Angel na ipinagpalit daw siya sa ibang babae. Narito po si Maria Luisa Gonzalez. Pasok! Luis, narinig mo ang sinabi ni Angel na sama ng loob niya. Totoo ba na pinagpalit mo siya sa ibang babae? Opo. Opo. Bakit? Dahil po nahuli ko siya ng boyfriend siya. Ha? Nahuli ko po siya na may boyfriend siya. Nahuli mo siyang may boyfriend. Ang buong kwento po ni Luis tungkol sa naging relasyon nila ni Angel, malalaman po nating lahat sa pagbabalik ng nag-iisang talakserye, ang Face to Face. Nagawa mo pa po naman? Ha? Ha? Ano? Huwag pa mo sa'yo, papangit mo! Tignan mo yung tsura mo! Sandali lang! Huwag mong talikuran, harapin mo, face to face! Face to Face is brought to you by EB Naturals. Face to face. Face to face. Harapin mo, face to face! Isang dating ka-live-in po ang inireklamo dahil ipinagpalit nga daw siya sa ibang babae. At sinabi nga ni Luis bago tayo nag-break na nakita mo, nahuli mo Opo. si Angel na may kasamang ibang lalaki. Opo. Kasama lang ba o karelasyon talaga? Marami na rin po nagsasabi na boyfriend niya daw po talaga yun. Ano bang nagustuhan mo kay Angel nung una kayong nagkakilala? Di po kasi nung una kasi pakita niya sa akin mabait siya eh. Oo. Tapos ganun. Yun po, nagustuhan ko po siya. Niligawan ko po siya. So yung naging pagsasama ninyo ng 6 na buwan, kamusta naman? Hindi po mabuti, kaya nga po nalamig ako sa kanya eh. Paano hindi mabuti? Kasi po panggabi po kasi ako sa trabaho eh. Oo. Tapos po pag umuwi po ako ng wala siya, wala akong pagkain. Tapos po tapos may nagsasabi, nandun daw po siya sa, Nasaan siya? nandun daw siya sa tangitan, kasama daw po yung lalaki. Sino yung lalaking sinasabi nilang kasama ni Angel? Yun nga daw po yung boyfriend niya nga daw po yun. Pero hindi mo sila nakita na talagang magkasama. Nakita ko po, pero masakit po kasi yung ulo ko nun eh. Hindi niya po alam na uwi po ako ng maaga. Okay. Tapos po yun, pagdating ko, tinanong ko po sa kapitbahay namin nasan siya. Tinuro po siya. So yun, magkatabi sila doon, naglalaro sila ng bara. Nung nakita mo Patunayan sila, nagpakita ka ba sa kanila na nakita mo sila? Bakit? Wala, ihuliin ko nga po talaga sila nun. Tapos hanggang sa nagtagal yun lang, naglalaro lang sila ng bara. Tapos umuwi na lang po ako kasi, kaya nga po ako umuwi, masakit po yung ulo ko. Kumbaga, So, yun, hindi anong mo oras na na po siya? pinatulan. Anong oras na po siya umuwi nun? Pero hindi mo naman napatunayan na sila nga at may relasyon sila. Opo. Hindi, opo, hindi. Pero yun na po talaga yung kumakalat. So, paano kayo nagkahiwalay ni Angel? Umalis po siya. Umalis po siya doon sa inupahan namin. Kasi yun, hindi na po siya nagpakita. Pero ang sinasabi ni Angel, ikaw ang una niyang nahuli na may ka-text na babae. Yun nga Ito po ba yun yung eh. Jocelyn o Jonalyn? Jonalyn po. Jonalyn. Kasama ko nga po sa trabaho. So, trip ako nga, nakatext mo yung si Katext ko Jonalyn. lang po. Okay. Tinatanong ko po kung ano yung lagay sa... O ano ba yung text para magselo si Angel? Ewan ko po sa kanya kung ano po yung naano niya doon sa pinagmumura niya yung kasama ko sa trabaho. Ano yung text na Jonalyn. nabasa mo? Sabi niya, Di, kumain ka na? Anong tawag? Di. Di. Bakit di? Kung sa kanya, kung ba tawag na Di. Ah.
Bakit di ang tawag? Ewan ko po, di po kasi po yung ano, mahilig lang po Tigilan siya mo na kasi mag-GM. nungalingan mo. Ha? Mahilig po siya mag-GM. Anong GF? Kumbaga po yung, kunyari, para sa isang tao yung text niya pero lahat papadaanan niya. GF ba tawag doon? GM po. Ah, GM. Parang group message, gano'n. Oh, sorry. Ang tanda ko na pala. Group message ang tawag doon? Ah, GM sa lahat. Opo. So, ilang kayo di na tinatawag niya para lahat, mag-group pati babae, Hindi message? ko alam. Hindi naman po ako yung tatawag niyan, di. Hindi naman po talaga, kahit ngayon po, hindi po di tawagan namin. Oo nga, hindi kaya. Sobrang close. Pero hindi kaya, Angel, ang nangyari dahil sa ikaw ang unang kumbaga ay nangaliwa, parang diniin mo na lang si Luis para hindi mahalata na ikaw ang unang nangaliwa. Ha? Alam niya yun. Alam niya yun kung gaano ko siya kamahal. Ikaw, mahal mo pa ba si Angel? Sa ngayon, hindi na po siguro. Hindi, Ha? Hindi na po. Pero ang sabi niya, gusto ka daw niyang balikan. Ayoko na po. Ano? Ayoko na po. Wala nang pag-asa na kayo ay magkabalikan. Wala na po. Dr. Camille, eto parang, bakit kaya may mga tao mapalalaki, mapababae, mapabakla o tomboy? Merong iba na ang bilis nilang makarecover at makapag-move on kapag sila ay medyo na broken hearted sa kanilang mga karelasyon, hindi ba? Parang bakit ang bilis para mag-move on? Meron yung iba ang tagal. Okay, usually yung sabihin na natin na nakaka-move on is nakakahanap ng kapalit eh. Ah, So, kasi may kapalit na kagad, kaya nakakapag-move O on. hindi yung talagang sasabihin mo na nakaka-move on ka dahil kasi yung wala talagang merong kapalit. Yun yung talagang nahihirapan. At this point, yung mga tao naman na sabihin natin na meron talagang immediate replacement, sabihin na natin sila yung mga taong nagkakaroon ng mga dependency needs na hindi nila kaya talaga na wala sa kabila na sasabihin na gano'n parang nananabang na ako or parang wala na akong gusto. Naghahanap agad sila ng paraan para sa ganoon ay maisaayos nila uli yung kanilang dependence na yung kailangan nurture uli ako, kailangan meron ako ulit na susunod na mamahalin. Kaya automatic sa kanila habang wini-weed out na unti-unti na parang nanlalamig, meron na kaagad pumapalit. At yun yung paraan nila para maka-adjust sila doon sa ganung klaseng nila situation. Tignan nyo, kung siya ay sabihin na natin nagkaroon ng frustration dahil may anak na si di ba? Tama ba yan? May anak na si Angel. Angel, may anak ka na. May anak na si Angel. So parang sa kanya, very frustrating na yung nangyari sa kanya na nagkaroon siya ng relationship with a lalaki. So Na hindi nag-work. na hindi nag-work. So alam niya na this time, dahil ang karelasyon niya ay si Luis, it's something that will work. Kaya ang tendency niya, magkaroon ng commitment. Ngayon, kung meron siya nakita na sabihin na nating panloloko, probably she was thinking na siguro ito yung paraan na para kumagat uli, na talaga magkakabalik. Kaya lang, it turned out na hindi pala naging ganun. Kaya ang losing end nito, si Angel pa rin. Dahil kasi akala niya all the time, mawi-win back niya yung pagmamahal na binigay niya kay Luis. Kasi iba talaga nag-i-invest pag after ng second relationship na kakaiba na. Kaya ganun ang problema. Maraming salamat po, Dr. Camille. Ay, nako Hans, pag-ibig nga naman. O mga kapatid, tawagin na po natin ang sinasabi pong kasalukuyang girlfriend ni Luis na handa raw niyang ipaglaban ang relasyon niya kay Luis laban kay Angel. Narito malalaman natin ang kanyang panig, si Jonalyn Dizon. Pasok! Sandali lang! Gawa mo pa mag... Ha? Ha? Ano? Papamutsela! Papangit mo! Ano ba yung tsura mo? Sandali lang! Kuya, damit ko, kuya. Malalaman natin ang panig at saloobin ni Jonalyn sa pagbabalik po ng face-to-face. Diyan lang kayo.
Angel! Alam mo, Luis, gusto mo yan ngayon. Ngayon na nakita ko yan, alam mo kung bakit nakapunta rito para makita ko yan. So ayaw mo nang makipagbalikan talaga. Desisyon niya na yon. Ginagalang ko. Mahal ko nga eh. Kiinit mo ulo. Uuntugin ko na naman kayong dalawa yun. Wow, natakot ako. Sa bagay, kaya nga kayong pag-untugin na dalawa. Harapin mo, face to face. Don't go away. Nagbabalik po ang face-to-face, mga kapatid, at inireklamo nga ni Angel ang dati niyang karelasyon na si Luis dahil ipinagpalit siya sa ibang babae. At sa pagkakataong pong ito ay kasama natin yung sinasabing girlfriend ni Luis sa ngayon. Jonaline, ikaw na ba ang girlfriend ni Luis? Tama. Kailan pa? Ko 1 month lang po namin ng 22. Pero alam mo na bago ikaw, ang karelasyon ni Luis ay si Angel. Alam ko po. May naikukwento ba si Luis sa'yo na mga ginagawa ni Angel kaya para nang lamig na siya? May lalaki daw po si Angel. Yun lang. Ano? May lalaki daw po si Angel. Tapos, pag umuwi siya ng bahay, lagi niyang naabutan yung asawa niya sa sugalan. Yun lang po. Joy, gusto ko lang malaman, no ba, o sinagot mo si Luis, Jonaline, gusto ko malaman, alam mong meron siyang karelasyon. Tsaka rin. So, sila pa ni Angel nung sinagot mo siya. Alam mo yon. Higad! Makati nga! Sa higad! Alam ko, Makati ako! Wala nga! Mabuti kami nun sa'yo! Mabuti alam mo! Ganun sa'yo ako Makati... Test ito ka. Ikaw mula ulo, mukhang paa. Ha? Di bali na ang pangit, wag lang kamukha mo! Sandali lang, Jonaline, patawarin. Gano'ng katotoo na pag-alaman namin sa research na pati ikaw ginugulo ni Angel? Paano kang ginugulo? Sobrang insecure, nagtitext sa akin. Malandi raw ako. Tama naman ah! Ano mga tinetext mo? Malandi ka talaga! Anong tinetext sa'yo? Hindi raw ako. Makati nga raw ako. Yung Makati pa raw ako sa higad. Naman! Eh kasi nga naman, Jonaline, mag-jowa pa naman sila, tapos pinatulan mo na si Luis. Hindi mo ba naisip yon? Ako rin po ang, Ha? Ano yon? ako rin po ang pumilit sa kanya. Ikaw ang pumilit kay Jonaline. Pumilit na papaano? Ano, sinabi ko nga po sa kanya na problema ko kay Angel. Siya lang po yung nasasandal. Pero hindi kayo nagkaroon ng formal breakup, hindi ba? Umalis po siya eh. Tas po nga po may boyfriend na siya. Hindi mo ba nasabi, Luis, kay Angel, nang harap-harapan na talagang ayaw mo na sa kanya at tapos na kayo? Kasi ayoko na po sana siya makita doon dahil sa ginawa niya eh. Siya rin naman po nagbigay ng dahilan kung bakit ko minahal si Huwag ka nga sinungaling, Luis. Gagiinit mo ulo, pag-uuntugin ko na naman kayong dalawa yun. Wow, natakot ako. Sa dalawa. Sabi ko sa'yo, huwag magpapakita sa akin niya. Ano mo ba kasi ginagalaiti mo? Ano mo ba kasi ginagalaiti mo? May Alam mo, boyfriend ka na Luis, nga. desisyon mo na yun ngayon. Ngayon na nakita ko yan, alam mo kung bakit lang ako pumunta rito para makita ko yan. Sama kayong dalawa. Tulog ko. So ayaw mo nang makipagbalikan talaga? Desisyon niya na yun. Ginagalang ko. Mahal ko nga eh. Mahal mo nga naman. At may pagmamahal bang gano'n? So ngayong nakita mo na yung pinalit sa'yo, mahal mo pa rin? Nakita mo na yung pinalit sa'yo, mahal mo pa rin? Mahal ko siya. Pero sige, wala na akong pakialam sa kanilang dalawa. Kaya ko na sarili ko. Hans, meron bang gusto makisawsaw sa puti? Ngayong narinig nila na kaya naman daw na ni Angel. Oo nga, Chang. Sino pa sa inyo ang may karagdagang katanungan? Ikaw, ate, meron? Alika. Ano yung gusto mong malaman? Parang nahihiya ka pa dyan. Ano yon? Ate Angel,
di ba sabi mo, mahal mo si Luis? Bakit ka ng ibang lalaki? Hindi pa naman pala kayo nagka-total break, di ba? Yun daw, Ate Angel, bakit nga unang-una, umalis siya dun sa bahay? Bakit ka umalis na hindi mo nililinaw kung ano na talaga ang estado nyo? Kung kayo ba ay cool off, hiwalay na talaga, o dahil sa nagigilty ka, dahil totoong sinasabi ni Jonalyn na ay ni Luis na meron kang karelasyon. Nung umuwi kasi siya noon, yung cellphone niya, dati pag-uwi niya, sa akin niya binibigay yon, charge mo, na ganun niya ako. Ngayon nung araw na yun, nagtaka na ako nararamdaman ko na nanlalamig na siya Yung cellphone niya, nahuli ko, nasa bulsa ng bag niya. Ngayon ang ginawa ko, kinuha ko. Yun na nga yung nabasa ko yung mga text. Ngayon syempre, nagkakomprontahan na kami. Ano ba to? Sabihin mo sa akin, wag mo akong gawing marunong ako magbasa, marunong ako mintindi. Bakit mo ako ginagawang sinungaling ka pa? Hindi siya umamin. Ano yung text na nakuha mo? Ayun nga yun. Wala ka nga kasi. Sinungaling ka nga kasi. Tapos sasabihin mo ako ng lalaki? Ka pala May mahal ba? Hindi mo sinabi sa akin nung una may anak ka. So, ang nakita mong text ay yung text na galing kay Jonalyn na Opo. nakalagay na Ayun nga po, yung mga ganun-ganun. Di kasi. Ano talaga? bakit di ang tawag mo, Jonalyn? Daddy. Wow. Daddy ko. So, nang dahil sa text na yon, nag-away kayo, tapos umalis ka ng bahay sa sama ng loob at sa galit mo, Angel. Hindi ka hinabol ni Luis? Hindi po. Hindi ka niya tinext na umuwi ka na, pag-usapan natin, ayusin natin? Hindi. Hindi kayo. So dahil doon, wala na. Bakit mo ginagawa yon? Para tigilan niya. Ano tayo, nagsasama pa kami. Gaano ka kadalas na i-text ni Angel? Kasi parang lumalabas, sinasabi niya, may karapatan pa siya kay Luis, kaya tinetext ka. Hoy, relax ka. Isang beses lang kitang tinext. Yun nga, yung Relax! Yung time na na-insecure ka na sa akin, hindi ka na pinapansin ni Luis. Sandali lang. Kayo ang mag-relax. Kayo ang mag-relax na tatlo. Attorney Acosta, yun po bang ganon na nagte-text ng medyo hindi magaganda? Marami na kasi tayong alam na ganyan ang nangyayari. Hindi lamang sa text, kundi kahit dun sa kanilang Facebook account, sa Twitter, o kaya sa Friendster, gumagawa ng mga ganyang mga hindi magagandang mga pananalita sa isang tao. May sinasabi po ba ang batas natin tungkol dyan? Meron pong administrative rules ang Supreme Court na yung electronic evidence ay pwede na maging ebidensya laban sa isang taong naninira. So meron pong Republic Act 8792, yung electronic evidence. So dyan po naglabas, kaugnay niyan ng Supreme Court ng mga rules kung paano ipipresenta ang isang bawat text message, yung cellphone, yung SIM card, Kung ikaw ay computer, hinaharas, kahit na yung website mo, halimbawa hinak, tapos sa Facebook may mga minamalign ka, pero wag po silang pakakapanatag dahil madali po silang mabisto at sinong author. At kahit kung ano pong computer ginamit, nadidetect pa rin po. Maraming salamat po, Attorney Acosta. Sa oras na ito, mga ka-face-to-face, mga kasama po natin, ang sinasabing kasalukuyang boyfriend po ni Angel. Narinig natin kanina kay Angel na kahit na may boyfriend siya, mahal pa rin niya si Luis. Ano naman kaya ang masasabi niya? Narito po, si Leo Ayuman. Pasok! Leo, narinig mo ang mga sinabi ni Angel tungkol kay Luis. Anong reaction mo? Siyempre po, nagagalit po ako at nasasaktan, pero dahil rin po sa pagmamahal ko sa kanya, naunawaan ko po rin siya. Tanggap ko rin. Ang importante, mahal ko po rin siya. Kahit yon ang narinig mo, Opo. mahal mo pa rin si Angel. Kahit narinig mong sinabi niya na lumalabas na ikaw ay ginawa niyang panakip butas. Opo, mahal ko pa rin siya po. Tama. Malalaman po natin ang saloobin ni Leo tungkol sa mga naging pahayag ni Angel. Magbabalik po agad ang face-to-face. Angel, mahal
Mahal mo ba si Leo? Ngayong kaharap mo, Angel, si Leo at si Luis. Sino ang mas mahal mo? Miss Ami Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gunn of JAOC Dental Clinic, Philip Stein, Face and Figure, Skin Glow by G-Max, Salon de Manila, Plates and Prints, Gloss Nails, Watercolors Makeup at Shangri-La Mall, Angel Wings and Beautiful Things by V. Dito sa TV5. Kami po ay nagbabalik dito sa Face to Face at si Angel nga po ay nagrereklamo dahil ang 6 na buwan nilang pagsasama ni Luis ay nauwi lang daw sa wala dahil sa ipinagpalit nga siya sa ibang babae. At ngayon nga po ay narinig na rin mismo ni Leo na kahit na magkasintahan na sila ni Angel, ay mahal pa rin ni Angel ang dati niyang karelasyon na si Luis. Gusto ko lang malaman, Leo, nung niligawan mo ba si Angel, alam mo na ang karelasyon niya ay si Luis? Hindi po. Saan kayo nagkakilala? Sa Tongitan po. Bakit naman, Kuya Leo, napunta ka doon sa Tongitan? Siyempre po, nakiramay lang po ako sa ano. May patay po kasi malapit sa kanila. May patay. Okay. So, doon kayo nagkakilala. Pagkatapos noon, binanggit ba ni Angel sa'yo na meron siyang karelasyon o parang naramdaman mong ipinakita niya sa'yo na siya'y walang karelasyon at pwedeng ligawan? Hindi niya po sinabi sa akin na may kalibin siya. Iwan ko ba kung bakit siya pumatol dyan eh. Pero, ang alam ko lang po eh, may anak siya, tanggap ko po yun. Mahal ko rin po siya, pati yung anak niya. Gaano katagal kayong nagligawan, Leo, bago ka sinagot ni Angel? Doon po, nung nakakilala po kami noon, kinabukasan, pumunta po ako sa kanila, then niyaya ko po siya lumabas. Oo. Then, yun, pahayag po ako sa, naramdaman po ko sa kanya, then mahal ko po siya, then sinagot po niya ako. Sinagot ka niya kaagad? Opo. So, bali niligawan mo siya, isang araw lang. Kasi matapos ang isang araw na nagkita kayo dun sa Tongitan, hindi ba? Hindi ka ba nabigla na parang bakit ang bilis naman ang pangyayari? Hindi po, natuwa po nga ako dun. Natuwa ka? Opo. Hindi ka ba parang nagduda na parang baka teka, hindi naman sigurado sa akin si Angel? Kilala na ba niya ako? Bakit parang nagmamadali, naiinom ng gamot ang nangyari? Dahil po sa akala ko, mabait po siya. Dahil pinakita po niya sa akin, mabait po siya, malambing. Habang nagtotongit sila, naglalambingan. Gano'n na katagal ang relasyon ninyo? Isang buwan. Isang buwan. Magkasabay lang pala. Kasabay lang pala tayo. Sabay lang o happy mansary sa inyo. Tama! Leo, ngayong kaharap mo na yung sinasabi ni Angel na mahal niya, gusto niyang balikan. Pero sabi naman ni Luis, hindi na niya gustong bumalik pa kay Angel. Anong masasabi mo? Kahit na po masakit, pilitin ko pa rin tanggapin. Respetuin ko po kung ano po ang kanyang desisyon. At sana ay maging maligaya siya sa buhay na pinili niya. Yun lang po. Angel, mahal mo ba si Leo? Ngayong kaharap mo, Angel, si Leo at si Luis. Sino ang mas mahal mo? Si Luis po. Si Luis po. Si Luis. Pero ayaw na ni Luis sa'yo, Angel. Katulad nga po nung sinabi niya ni Leo, mahal ko kaya gagalang ko yung desisyon niya. Yun ang gusto niya
Paano na ang damdamin naman ni Leo? Angel, nasaktan mo naman yung tao. Ganun na lang? Luis, narinig mo paulit-ulit na sinasabi ni Angel na ikaw ang mas mahal niya. Wala na ba talaga? Wala na po talaga. Ha? Hindi niya po kasi pinakita sa akin yung pagmamahal na sinasabi niya. Hindi mo naramdaman yung sinasabi Hindi niya? na sa kanya, nasabi niya agad na sa kanya na may anak na siya eh. Ikaw, hindi mo naramdaman yung pagmamahal na sinasabi na yon ni Angel? Sa 6 months po, wala. Mga kapatid, bawat issue ng kwento at pahayag ng ating mga bisita ay atin pong napakinggan na. Hangad namin na sila po'y magkaayos pa at umuwing may ngiti sa kanilang mga labi. Kaya naman po isang counseling ang gagawin po ng ating mahal na trio tagapayo para maliwanagan po ang ating mga bisita. Bigla lang daw siya. Gusto daw yung kanyang galit ay hindi niya masabi. Gusto ako na hindi daw naisipan. Saan na lang siya? May work ka ba? May trabaho ka? Hindi na po. Ilang taon na lang? 20. Hindi ka nakapagano? Nag-ano po ako, nag-college ako, second year college. Hindi ko natapos. Trabaho na ako. Ibig ka niya. Matapos po ang naging counseling sa inyo ng ating trio tagapayo, meron pa rin po silang mensahe na sana po isa-isip ninyo at isa-puso. Simulan ko lamang po kay Attorney Acosta. Para kay Angel, kay Luis, ang face-to-face po ay isang programa na rights-based ang approach sa pagmimediate at pag-aayos ng problema. At ang aming buong staff po ng face-to-face ay gender-sensitive. Ibig sabihin, ginagalang namin ang choices ng bawat tao kung anong gusto niyang maging gender sa buhay na ito. Ang importante po sa amin ay magkaroon ng kapayapaan at maiwasan ng kaguluhan sa bawat relasyon na inyong pinapasukan. So, ang pag-ibig po o pagmamahal, yan ay pumapasok sa tao. Kalaki po niyan ang pagpaparaya, pagsasakripisyo, at kung hindi na tayo mahal, ay wag na ho nating guluhin yung tao na ating minamahal kung ayaw na sa atin. Bigyan natin ng kalayaan. Pero once tayo nagmahal sa ating partner o sa ating kasuyo, dapat po sanang i-maintain natin yung trust, yung pagtitiwala. Kapagkat minsang magkaroon ng pagdududa, napapawi po ang pagmamahal. Nawawala ang pagmamahal kapag wala ng pagtitiwala. So ang dapat gawin ngayon bilang choice, sa tingin ko lang, Angel, yayamang iniibig ka nitong si Leo at nagpahayag siya na ano pa man ang iyong nagkaroon ng anak o at kung may nagkaroon ng relasyon sa kagaya ni Luis, mahal na mahal ka pa rin niya. Sa tingin ko pa yung kapatid namin sa'yo, sana pagyamanin mo ang pag-ibig sa'yo ni Leo at kung mo pinili mo rin siya para makasama, sana maging isa kang babae na karapat-dapat niyang iharap sa dambana pagdating ng takdang kapanahunan. Isang babae na pwedeng pag-alayan ng tao sa pusong pag-ibig nitong si Leo. At bigyan mo na ng kalayaan itong si Luis at itong kanyang kasama. Sapagkat, bakit natin isisiksik ang ating sarili sa isang taong hindi naman tayo mahal? Di ba? Napaka-unfair naman sa ating sarili yun na nagmamahal tayo pero ay naman tayong mahalin. Samantalang merong isang naghihintay sa'yo, isang Leo na handang ihandog ang buhay niya, maging ang puso niya sa'yo. Maraming salamat po, Attorney Presida Rueda Acosta. Dr. Camille? Nung nag-usap kami kanina ni Angel, tinatanong ko sa kanya bakit na nagkaroon siya ng anak at relationship na yon. Sabi nga niya, kaya nga daw siya naghanap ng isang Luis, baka daw sakasakali, maiba at maiayos niya ang kanyang buhay dahil na-trauma na daw siya sa pakikipagrelasyon sa isang lalaki. Sabi ko, hindi po pwede na mo at yung
talagang sabihin mong orientation mo dahil lang sa ikaw ay nasawi sa pag-ibig. Dapat mong intindihin na bigyan mo ng pagkakataon na maaring may pagkakamali ka rin at maaring may pagkakamali rin yung lalaking yon. Kaya sabi nga niya sa akin na titignan daw po niya kung sakasakali pagbigyan niya ang pag-ibig ni Leo. Pero at this time, siguro mas dapat lang na ang intindihin niya ay ang kanyang anak na 5 taong gulang na doon sa batang yon. Yun lang po. Maraming pong salamat, Dr. Camille Garcia. Reverend Sunny? Ang face-to-face mo bilang ahensya po ng pagkakasundo, kapayapaan at reconciliation ay sensitibo din sa issue na morality. So mayroon pong pinagbabawal na relasyon, pinagbabawal na pag-iibigan. So dito po sa ating issue nito, sa ating episode, kahit na may masalimuot na mga relasyon na ayon sa moralidad na Kristiyano ay ipinagbabawal, mayroon pong nangibabaw na noble na pagmamahal, wagas na pagmamahal. At yun po ang nakita ko kay Leo. Alam niya na may mga problema, ngunit inako pa rin niya ang pagmamahal niya kay Angel. Believe ako sa iyo, Leo, dahil yan po ang tunay na nagmamahal, nagpaparaya. Kaya sinabi ko sa iyo kanina, kahit sinabi kanila ni Angel na hindi kanya mahal, ngunit huwag kang ma-discourage. Suyuin mo siya, ligawan mo siya, dahil po pwedeng turuan din ang pagmamahal. So, ipakita nyo na kayo'y nilalang ng Diyos na marunong magmahal, marunong magkasundo, marunong magmahalan. Kung ano nasa isip nyo, kung ano ang tama, ay sundin nyo. Ngunit mayroon pong gumagabay na Diyos na siya pong may huling say sa lahat. Okay. Maraming pong salamat, Reverend Father Sunny Merida. Angel, makailang beses mo nang narinig na sinabi na talaga ni Luis na masakit man tanggapin, mahirap man lunukin, pero sinabi na niya na ayaw na niya sa'yo at hindi na siya babalik. Handa ka bang tanggapin na ang masakit na katotohanan na yun? Opo. Ayos na yun. Sabi nga, di ba, pag mahal mo, paraya ka. Maintindihan mo yung desisyon niya. Mahal mo nga eh. Paano na ang damdamin ni Leo na nasaktan din sa mga narinig niya, sa mga sinabi mo, sa mga nangyari? Meron ka bang mensahe para sa kanya? Sorry. Hindi ko naman... Wala eh. Mas lalo naman kitang kasi sasaktan kung kung itutuloy ko eh. Malay mo, kung space lang, di ba? Malay mo, tayo rin talaga. Leo, kaya mong tanggapin ang sinabi ni Angel na humihingi muna siya ng cool off, ng space para maunawaan din niya marahil ang kanyang sarili at ang kanyang pinagdadaanan. Handa naman po akong maghintay kung... Naku, tinan mo talagang mahal ka, Angel. Basta po, ang tante ay mahal ko siya. So, aantayin mo si Angel. Opo. Liligawan mo ba siya ulit? Ganun po siguro. Willing ka ba na magkakilala kayo ng mabuti, Angel? Opo. Wala namang problema din. At pinapalaya mo na si Luis. Luis, narinig mo yon, yung desisyon ni Angel. Na tanggap na niya ang desisyon mo. Meron ka pa bang gustong sabihin sa kanya? Para kay Angel, sorry na rin po. Sorry na rin. Ikaw, kuya. Kahit ikaw yung naging dahilan, believe ako sa'yo. Saludo ako sa'yo, kuya. Kahit ikaw yung naging dahilan ng namin. Angel, kaya mo bang tanggapin yung paghingi ng dispensa ni Luis? Wala naman akong karapatan na hindi siya patawarin. Oo. Tao lang ako. So pinapatawad mo na si Luis at si Jonalyn. Maraming salamat sa ating mga panauhin. Aminan na po tayo mga kapatid.
Ano ba ang ating natutunan sa ating pong issue ngayong araw na ito? Hindi ho bawal ang umibig. Sabi nga nila, love is important. Walang pinipili ang pagmamahal. Hindi rin po ito hinihingi o binibili. Wala po tayong karapatang husgahan ang sino man pong umibig o kung anumang pamamaraan ng pagmamahalan natin. Ibinibigay lang ito sa taong karapat-dapat po. Ibig sabihin ay turuan natin ang ating puso na umibig sa taong nararapat pong ibigin. At pagdating sa pag-ibig, dapat daw maging tapat tayo. At sa sarili natin, sa taong karelasyon natin, higit sa lahat. Huwag po tayong magsinungaling sa tunay nating nararamdaman dahil hindi lang po ikaw ang damay sa sakit na mararamdaman mo, kundi yung mga taong naglaan din ng oras, panahon at pag-ibig para sa'yo. Pero marami din po ang nagmamahalan o umiibig na nagkakamali at nasasayang. Kaya nararapat lang na gamitin muna natin ang ating pag-iisip bago po ang ating puso. At lagi po nating tandaan na ang taong marunong umibig sa sarili, may pagmamahal po sa sarili. Paalaala din po sa mga nanonood sa ating programa na wala po kaming hinuhusgahan at kinikilingan sa klase ng pag-ibig at pamumuhay na gusto pong tahakin ng sino man. Maraming salamat po sa aking co-host na si kapatid na Hans Marcel sa Dance Squad, kina B1 at B2, sa ating pong mahal na trio tagapayo, ang ating mga kasawsawan sa studio, ang mga sawsawero at sawsawera, higit sa lahat sa ating pong mga naging bisita na face-to-face pong nagbahagi ng kanilang kwento. Mga kapatid, samahan po ninyo kami ulit para sa isa na namang kwentong kapupulutan po natin ng aral at payo. Ako po muli, ang inyong siyang Abby na laging nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Sandali! Murahin pa niya yung biyanang niya ng baliw ka. Bakit ikaw hindi ka bastos? Di ba minura mo rin? Oo, bakit? Nasa katwiran ako. Anong bang sama ng Bakit po sinasabi ni Rosalie na hindi po ninyo tinuturing na anak yung anak po ninyo? Kaya pinalayo ko, ma'am. Minumura niya, maski harap-harapan, umiiyak ako. Minumura niya yung anak ko. Isa lang na anak ko, minumura niya. Sino po ang nagmumura sa anak ninyo? Minumura niya yung anak ko. Hindi ka pa mabangga. Patay ka na, mamatay ka na. Mabangga ka na sana. Meron bang ganyan sasabihin niya?